Hello guys, good afternoon. Maulan na hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's video po natin ay gusto ko lang i-share sa inyo yung mga manok natin ngayon dahil meron akong bagong manok. Plano ko kasi gumawa ng mga hybrid native. Maya-maya lang guys ay pupunta tayo doon sa ating ibunan para pakainin na natin yung mga manok natin at yung mga kalapati natin. Pero dito lang muna tayo sa bahay, nagkakape lang ako. Kakagising ko lang kasi ang sarap ng panahon, ang sarap na matulog, tsaka sinamahan ko si Bunso sa kanyang pagtulog. So dito tayo. Kanina ginawa ko pala, kinabit ko yung pinto ni Bayaw, natapos din yung pinagawa niya sa akin. Hindi ko na binidyo kasi siya raw mag-upload. Tapos after kong kinabit yung pinto niya ay naglinis tayo dito sa bodega. Ito yung dating ibunan ko guys, so kung saan ako nagsimula mag-alaga ng mga ibon, pero ngayon na siya, ginawa na namin bodega. Actually, pinakita ko na to sa isang vlog natin, kaso yung video natin nun ay medyo madilim, hindi nakikita talaga yung yung pagka-video natin. Pero ngayon, kitang-kita nyo naman guys, dito ako nag-start mag-ibon. Yung space natin dito ay 1 meter lang yung hallway na to. Doon sa may sa may dulo, merong gate doon, access doon papunta sa dirty kitchen namin at saka doon sa kabilang sa kabilang gilid. Kaso sinarado na namin at yun nga ginawa na namin bodega at laundry area. So nandito rin yung laundry area namin. Pero kanina nga ay lininis ko to kasi napakakalat na ng baka magkaroon tayo ng dito kasi meron drinks dito at yung mga lamok para maiwasan natin kasi lalo na ngayon uso yung dengue. So kanina ay lininis na natin to. Makikita nyo guys, napakaluwag ng area natin, napakalinis na tingnan. Tapos after nun ay nagpahinga tayo, sinamahan natin si Bunso. At ito nga pala yung mga power tools natin. Kompleto tayo sa gamit para pag nagbubuting-ting tayo ay hindi tayo nag-iiram sa mga kapitbahay natin, hindi tayo mahirapan gumawa. Kung ano man po yung mga project natin dito sa bahay, mga maintenance, ayan, hindi tayo mahihirapan. Yan yung ibunan natin. Dito ako nag-start 2018, ayan. 2019 to 20, doon tayo nagka-permit. Nung time na nagka-permit tayo doon sa kabilang lote, doon ko na ginawa yung isang aviary natin na kasalukuyan na ginagamit natin ngayon. Let's go guys, punta na tayo doon sa may para pakainin yung mga manok natin tsaka yung mga kalapate. At kasi plano ko na rin lagyan ng pugad yung isa dahil maingay na sila kasi alam natin yung mga manok pag malapit na mangitlog, di ba? Maingay sila tapos naghahanap na sila ng paglilimliman nila na pugad. So gagawin natin ay lalagyan na natin ng pugad tapos yun, papakainin na natin sila. Napakaganda ng panahon guys, oh. Ayan, kakatapos lang umulan pero ngayon medyo umuulan pa ng konti kaya nagsombrero tayo. Yung sombrero natin, medyo sira na rin. Nagpapapalit na siya. At yun si Pastor pala, makikita nyo guys, napakaluwang din ng area dito. Etong area na to, hindi sa amin to, lininis lang ni Pastor para tamnan ng mga gulay. Ayan, makikita nyo. May mga balag-balag na. Hindi ko alam kung ano yung tatanim ni Pastor dito. Siguro mga talong, sitaw, yan. Para kahit pa paano meron tayong dahil napakamahal nga ng bilihin ngayon. Ultimo karne, gulay. Napakamahal. Guys, papakita ko lang sa inyo yung wide shot ng area dito na napakaluwang pa. Tulad po na sabi ko, etong bahay na to, etong lupa na to ay hindi po sa amin. Lininis lang namin. Kung makikita nyo dun sa mga previous vlog natin ay napakaraming damo dito. Talagang hindi mo makikita yung White House na yon sa sobrang taas ng mga damo. Kaya yan si Mama nag-decide na ipalinis itong area na to para magamit din kahit papano. Pero hindi na, ewan ko kung nagpaalam sa may-ari, pero sa tingin ko hindi naman magagalit yung may-ari na lupa na to kasi yun nga, lininis na natin. At the same time tatamnan pa natin ng mga halamang gulay para may maulam tayo in the future. Ayan. So ayun yung bahay natin. At ito yung mother house nila Mama. At ito naman yung aviary natin. Ayan. So papasok na tayo. Kukunin ko lang yung susi natin. At dito na nga guys, nandito na tayo sa sa ating aviary kung nasaan yung mga alaga nating aso. Si Tiny, ayan, nagtatampesto na kaninang pagpasok natin. At yung mga kalapati natin, ayun, nandun sila. At yung mga parrot natin at ibon at yung mga manok natin na gusto kong i-share sa inyo ay nandito rin sila. So yun nga, plano kong gumawa ng hybrid native dito sa atin. Nakita ko lang din sa social media na talagang na-inspire ako na mag-breed ng ganong klaseng manok kasi
alam naman natin na ano, yung mga native natin ay sadyang maliliit talaga dahil nga mga native sila. Pero pagdating sa lasa ay walang sinabi yung mga malalaking manok. So ang plano ko, yung mga native natin dito ay ibabangga ko dito sa ano, sa Jersey Giant natin. Papakita ko mamaya sa guys, nandun sila sa may sulok. Ibabangga ko yung native natin dito sa Jersey Giant natin kasi ready to breed na yung mga Jersey Giant natin at yung mga native natin para mapalaki natin yung ano, yung mga lahi nung ano natin, yung mga native natin. Pero yung lasa nila ay hindi naman mag-iiba, ganun pa rin yung lasa nila, native pa rin. Pero yung karne at yung bigat nila is lalaki. So in the future, meron tayong hybrid native dito. Nga pala yung mga ano natin, Rhode Island chicken natin na nasa Tarlac ay ready to breed na rin daw, sabi ni Bayaw. Naka-ready na rin daw yung mga breeding cage na doon para dun sa mga Rhode Island natin. So yan guys, ito yung ano, ito yung Jersey Giant natin. Kung sa mga hindi po nakakaalam, yung mga Jersey Giant ay tinaguri ang large chicken in the world. So pinakamalaki silang manok na lahi sa buong mundo. Hindi lang po ako sure kasi yun lang nabasa ko sa ano, sa internet na sila yung pinakamalaking manok sa buong mundo. Kaya sobrang na-encourage ako na i-breed to sa mga native chicken natin kasi sigurado ko yung magiging anak nila ay lalaki at bibigat, unlike sa mga native talaga na walang lahi, na pure native talaga. So papakainin lang natin sila guys, kukuha lang ng pagkain natin at para maipakita ko sa inyo yung mga hens natin na native na galing sa mga kaibigan natin at kay Utol. So yun guys, so yung mga ano natin, mga project natin na manok in the future. Ito yung ano, Jersey Giant din to na kulay blue, pero blue ang tawag nila kahit kulay gray yung ano, yung phenotype niya. Blue Jersey Giant hen at yung black naman yung pure ano natin, yung pure Jersey natin. So yun yung mga hens natin. Kung makikita nyo sa video guys, talagang lubog yung laki nila. Lubog yung laki nila sa Jersey Giant, kaya yun, i-cross natin sila para magkaroon tayo ng ano, ng hybrid native chicken dito sa ibunan natin. At yun nga, mapalaki natin yung ano, yung lahi nila at yung bigat ng mga native natin dito sa ano, sa ibunan. So ngayon makikita nyo medyo, dahil native nga yung mga manok natin ay natural sa kanila yan, medyo mailap sila. Etong isa na to ay galing dun sa kaibigan natin na tiga dito. At yung dalawa naman yun nandun sa dulo ay galing kay Utol. Actually guys, etong nasa gitna na to, Texas daw yan, pero okay lang. Binigay sa akin yan, lulutuin ko na kaso tinamad ako, wala tayong oras. Kaya yun, sinubukan na lang natin, i-try natin i-breed sa ano, dito sa may Jersey Giant para makita natin yung ano, yung outcome ng mga anak nila, kung anong magiging itsura. So tignan nyo yung ano guys, kung gaano kalaki yung Jersey Giant natin, yung hen saka yung rooster natin. So ready to breed na mga to. Etong ano na to, hen na Jersey Giant natin, tinanong ko yung pinagkuhanan natin kung marunong daw sila maglimlim. Pagkasabi naman niya ay marunong naman sila maglimlim, pero mas maganda kung meron tayong incubator para mas mapabilis yung production natin sa kanila, or meron tayong ano, fostering na parents yan tulad ng mga native. Posible natin magamit yan dito sa mga ano, sa mga itlog nito. At yun nga, yung mga itlog nila, hindi tayo maliligaw kasi etong mga itlog ng mga Jersey Giant na to, even sa mga Rhode Island chicken ay iba yung kulay, golden brown yung mga itlog ng mga to. Kaya hindi tayo maliligaw pag kahit magsabay silang mag-egg, malalaman at malalaman po natin kung ano, yung itlog, kung sino may itlog sa kanilang ano, sa kanilang apat. So ito nga pala yung ano, yung gagawin nating nest box ano para sa kanila. Itong nest box na to ay kinuha ko lang doon sa may tindahan natin kasi lagayan dati ng ano yan, ng mga sibuyas, bawang at kung ano-ano pa. So na-stock na lang doon, kinuha ko na lang. So ito na lang gagawin nating ano, nest box nila para pag time na may itlog sila ay medyo maluwag naman. Ayan, dalawa sila. At paano kung ilagay dito yung mga nest box na yon? Siguro tatanggalin natin yung mga oriental frill natin. Ayan, hindi nyo papakita ko ulit sa inyo guys yung mga inakay nila. Ayan, Ayan, so plano kong ilagay dito yung dalawang nest box natin. At yung mga oriental frill naman natin, meron tayong isang kaibigan na gustong mag-alaga. Siguro yung isang pares ay i-donate natin sa kanya, at yung isang pares naman ay ilalagay na ulit natin dito sa may ano, sa may dog cage para magamit naman natin yung space ng kulungan na to para dun sa mga manok natin na mangingitlog, hindi pa sila kumakain.
Ayan o. Gutom na rin sila. So ito yung mga breeder natin, mga inakay at yung isang breeder natin. Hindi ko pa sila binilid guys kasi napakabilis nilang dumami. Ito rin saging natin guys no, na gusto ko rin i-share sa inyo. Malapit na rin mahinog tong mga to. Siguro mga isang linggo na lang ay mahinog na tong mga to kasi magdadalawang buwan na yata to or mahigit isang buwan. Ganun. So isang linggo na lang siguro pwede na nating harvestin to. At marami na naman tayong pamimigay sa mga kapitbahay natin kasi hindi natin maubos lahat to. At yung iba naman matitira ay para sa mga alaga nating ibon, mga manok at yung mga natin, mga parot natin nandun na paborito itong saging na to. So yan, abangan natin yan. Update ko kayo pag harvest na natin itong mga saging natin. So dito sa ibiri natin ay tulad po na sabi ko doon sa isang vlog natin, yung mga pagkain ng mga parot natin, yung mga ibon natin, yung mga prutas at gulay nila ay kadalasan dito ko lang sa bakuran nakukuha. So napakalaking menos din sa gastos dahil yung mga kinakain nilang prutas at gulay ay madalas natin nakukuha dito lang sa bakuran natin or sa kapitbahay natin. Nakita nyo dun sa video natin ay nagtatanim na naman si Pastor ng mga prutas at gulay na pwede nating anihin palang araw at pwede nating mapakain dito sa mga alaga nating ibon at mga manok natin. So yung mga manok po pala natin ay plano ko lang silang i-free range dito sa dahil wala naman silang ibang kasama at medyo maluwag naman yung area natin kasi ilan lang naman sila. Mayroon tayong 4 na hen at saka isang rooster. So yun, plano ko lang silang i-free range dito at yung mga nest box nga na yun ay dun ko lang ilalagay pero hindi pa ako sure guys kasi posibleng dumami yung mga yan. Pero dito sa area na to, itong pinaka dam site natin, plano ko po silang gawin ng temporary shelter dito kasi minsan nga umuulan dito sa atin. Tulad ngayon, medyo maulan para maiwasan po natin yung pagkabasa nila lalong-lalo na pag time na nagbe-breed na sila. So dito po sa area na to ay plano kong bakuran kahit temporary lang kasi meron po tayo nabibiling dito sa amin. Mga sawali, tig 100 yata yun or 150 yung kada piraso. So babakuran natin to simula dito sa may poste na to. At si Tiny naman siguro lilipat natin ng pwesto para masakop natin tong na to. Etong area na to para dito natin sila ilagay. So hindi ako sure guys no. Plano ko pa lang naman kasi itong area na to ay dam site po natin. Kung makikita nyo guys napakataba ng lupa na to. Ito yung parang composite ba yung tawag nila pang fertilizer sa mga halaman natin, yung mga botanical garden. Ito yung gustong-gusto nilang mga lupa pagdating sa mga halaman nila na binibenta. So ilang guys papakainin ko lang po yung mga ibang alaga natin at aayusin ko lang po yung nest box ng mga manok natin dahil malapit na po sila mag-breed at makapagwalis na rin po dito sa area natin. Sana po ay muli kayong nag-enjoy sa mga alaga nating manok at sana po kahit papano ay na-encourage ko kayo para mag-alaga or mag-breed ng mga ganitong klaseng manok. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, patuloy po akong humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!